Now let's do subtraction. Ito ay 1 minus 0.05 at kung paano naging 0.95. Sa subtraction of decimal numbers, dapat naka-align yung decimal natin. So, i-rewrite natin itong ganito. Gawin nating vertical para klaro. Ang point ni 1 ay nandyan. So, doon tayo sa 0.05. So, 1 minus 0.05. Since ang nandito ay automatic mga zeros yan siya, so i-borrow natin yung doon sa 1, mag-borrow tayo sa 1 para maka-minus tayo sa 5. So, therefore, itong 1 na ito ay nandito na siya, magiging na 10 na ang 0 dito. Pero itong 0, mag-carry siya dyan. So, therefore, itong nandito ay maging 9 at nandito yung 10. So, 10 minus 5 and that is 5. 9 minus 0 and that is 9. Tapos, kopyahin lang yung decimal. So, yan na yung sagot. 0.95. Bakit lalagyan natin ng 0 dyan? Para maklaro lang yung decimal. Isipin na lang natin na may piso tayo. Yang piso ay minusan natin ng 5 centavos. Ang matitira mo na lang ay 95 centavos. Another example para mas maintindihan. 1 minus 0.5. Ang 1 daw ay minusan natin ng 0.5. So, automatic ang nandito ay 0, pero kailangan natin ng mag-borrow dito sa 1. So, therefore, maging 10 ito, 10 minus 5, and this is 5. Kaya ang sagot dito ay 0.5. Isa pang example. Example, ito ay 2, tapos dito ay 25. Isipin mo na lang na pera, yung dos mo ay minusan natin ng 25. Ang matitira na lang ay 1 and 75. Paano? Yung decimal natin ay align natin. So, yung nasa after sa 2, mga 0 na yan siya after sa decimal. Pero itong 0, dito sa una, para mag-minus tayo, maka-minus tayo sa 5, magiging 10 yan siya kasi nagbaro tayo sa isa. Pero kaso lang 0 yan, magbaro pa rin tayo sa 2. So, si 2 ngayon ay magiging 1 na yan siya. Ito isang 0, magiging 9 kasi binabaro natin yung nasa pinaka-last. So, 10 minus 5 and that is 5. 9 minus 2 and that is 7. So, itong 1 minus 0 and that is 1 kaya 1.75. Now, for more examples sa mga decimal numbers, pwede nyo i-search sa ating YouTube channel, decimal, tapos ilugtong nyo lang yung Lunalin para madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa decimal numbers. Thank you and God bless.